Cleveland Cavaliers versus Indiana Pacers Game 5 preview and key players. At Denver Nuggets versus OKC Thunder Game 5 preview and key players. Sino ang makakauna sa tatlong panalo? Ang Indiana Pacers ay naglalayong tapusin ang serye at umabante sa Eastern Conference Finals sa kanilang pagpunta sa Cleveland upang harapin ang Cavaliers sa Game 5 ng semifinal na laban bukas. Nasa bingit ng eliminasyon ng Cavaliers matapos bumalik sa Cleveland na may 2 kalamangan ang Pacers kasunod ng isang malupit na pagkatalo sa Game 4. Hindi mapigilan ang opensa ng Indiana, nagtala ng kasaysayang 41 puntos na lead sa halftime sa pangunguna ni Pascal Siakam at Miles Turner habang nahirapan ang Cleveland lalo na nang umalis si Donovan Mitchell dahil sa injury sa paa. Dahil hindi tiyak kung makakalaro si Mitchell, kailangang umangat sina Darius Garland at Evan Mobley upang buhayin ang kanilang tsansa sa playoffs. Ang Pacers na may buhos ng momentum at balanseng opensa ay naglalayong tapusin ang serye at umusad sa Eastern Conference Finals. Malaki ang posibilidad na manalo ang Indiana Pacers o makover ang spread sa Game 5 laban sa Cleveland Cavaliers salamat sa kombinasyon ng kanilang matinding opensa at magandang chemistry ng team. Ipinamalas ng Indiana ang kanilang balanseng atake sa Game 4 kung saan nagtala sila ng kasaysayang 41 puntos halftime lead at nagtapos na may 37 assists, pinakamataas sa kahit anong team ngayong playoffs. Ang kanilang kakayahang magpasa ng bola at makakuha ng kontribusyon mula sa maraming players, 7 nagtala ng double figures sa huling laro, ay dahilan kung bakit sila mahirap depensahan lalo na para sa Cavaliers na inconsistent sa opensa at depensa. Ang offensive efficiency ng Pacers at ang kanilang kakayahang lumagpas sa average na depensa ng Cavs ay lalong pumapabor sa kanila. Mas lalong naging mahirap ang sitwasyon ng Cleveland dahil sa hindi tiyak na kalagayan ni Donovan Mitchell matapos itong umalis sa Game 4 dahil sa ankle injury at hindi na nakabalik. Nahihirapan ang Cavaliers sa buong serye sa mga injury at hindi rin naging consistent ang suporta ng kanilang mga kasama kapag limitado o wala si Mitchell. Sa Game 4, nagtala lamang ang Cleveland ng 39 na puntos sa first half at may 22 turnovers na naglantad sa kanilang kahinaan laban sa agresibo at team-oriented na depensa ng Indiana. Sa 2 panalo ng Pacers sa Cleveland ngayong serye at ang posibilidad na hindi makalaro ang star player ng Cavs, malakas ang kaso ng Indiana na hindi lang makover ang spread kundi tuluyang tapusin ang serye at makapasok sa Eastern Conference Finals. Gayunpaman, sa kabila ng mga pagsubok na kinahaharap ng Cleveland Cavaliers, may mga dahilan upang maniwalang kaya nilang manalo at makover ang spread laban sa Indiana Pacers sa Game 5 ng Eastern Conference Semifinals. Babalik ang Cleveland sa kanilang home court bilang favorite, bilang pagkilala sa kanilang malakas na regular season at sa kalamangan ng paglalaro sa Rocket Mortgage Fieldhouse kung saan kadalasang tumataas ang antas ng kanilang depensa at enerhiya. Ipinakita ng Cavaliers ang kanilang tibay ngayong season sa kabila ng mga injuries sa mga pangunahing players gaya nina Darius Garland, Evan Mobley at DeAndre Hunter. Kapag kumpleto, ipinapakita ng grupong ito ang kakayahang umangkop sa depensa at makabuo ng balancing scoring gaya ng kanilang matatag na panalo sa Game 3 sa road. Malaking tulong ang suporta ng home crowd at ang lalim ng Cleveland na kinabibilangan ni Garland, Mobley at Max Strus ay magiging mahalaga sa pagpapanatili ng offensive pressure at pagpigil sa mabilis na laro ng Indiana. Ang malakas na record ng Cavaliers laban sa spread ngayong season ay dagdag na suporta sa kanilang tsansa na makover lalo na't napakataas ng stakes. Sa kasaysayan, ang mga team na nasa must-win situation sa home court ay madalas na naglalaro ng may determinasyon at matinding intensity at ang defensive identity ng Cleveland ay angkop sa estilo ng playoff basketball. Ang blowout win ng Pacers sa Game 4 ay maaring ituring na isang anomalya na pinalala ng hindi normal na shooting at kasaysayang halftime lead, ngunit hindi malamang na maulit ng Cavaliers ang kanilang maraming turnover at malamlam na performance. Paborito ang Cavaliers sa Game 5 dahil sa kanilang home court advantage at playoff experience. Kahit hindi makalaro si Mitchell, may tsansa silang manalo at makover ang spread kung aangat ang depensa at opensa nila. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa kabilang balita, bukas ng Miyerkules magho-host ang Oklahoma City Thunder ng Game 5 laban sa Denver Nuggets.
Isa ito sa pinakamagagandang serye na natitira sa playoffs. Nabawi ng Thunder ang momentum pagbalik nila sa kanilang home court. Nagulat ng Nuggets ang Thunder sa Game 1 at nagawang manalo rin sa Game 3 upang maitay ang serye. Si Nikola Jokic ay naging halimaw para sa Nuggets dahil wala ang Thunder ng big man na kayang bantayan siya ng isa-isa. Sina Jamal Murray, Aaron Gordon at Michael Porter Jr. ang susi para sa Nuggets na kailangang magtakda ng tono at makuha ang panalo sa road. Pinataob ng Thunder ang Nuggets sa Game 2 at pinahinto ang Denver sa Game 4. Nagpakitang gila si Jalen Williams sa Game 3 pero wala nang ibang naglaro ng kapansin-pansin. Kahapon, naging depensa ang susi at tuluyang kinontrol ng Thunder ang Nuggets. Bumalik ang momentum sa Oklahoma City at kailangan nila ng isang malupit na laro mula kina Shai Gilgeous-Alexander at Chet Holmgren sa kanilang home court. Maganda ang naging opensa ng Nuggets sa buong season at nadala nila ito sa postseason. Sila'y ika-6 sa scoring, ika-5 sa field goal percentage at ika-5 rin sa 3-point shooting. 6 na players ng Nuggets ang nagtala ng double-digit na puntos sa playoffs. Si Nikola Jokic ang nangunguna sa team pagdating sa puntos at assists at isa siya sa pinakamahalagang player sa buong postseason. Si Jamal Murray ang pumapangalawa sa scoring habang si Aaron Gordon ang pangatlo. Isa ang Nuggets sa mga may pinakamahusay na opensa sa buong NBA ngayong season pero nahaharap sila ngayon sa mas matitinding depensa sa playoffs. Una mula sa Clippers at ngayon mula sa Thunder. Asahan ang pagbawi ng opensa matapos ang napakapangit na performance sa Game 4 kung saan nagtala lamang sila ng 31% na shooting. Ang depensa ng Nuggets ay naging inconsistent at hirap ngayong postseason. Ika-12 sila sa puntos na pinapayagan, ika-11 sa field goal defense at ika-7 sa 3-point defense. Nangunguna si Jokic sa rebounds at siya rin ang leader ng team pagdating sa depensa matapos ma-eliminate ang ibang star players sa postseason. Siya rin ang pinakamahusay na shot blocker ng team at isa sa mga nangunguna sa steals. Ginagawa niya ang lahat para sa Nuggets, offense man o defense at hindi nagbago iyon ngayong postseason. Kailangan nila ng mas malaking tulong mula sa team defense lalo na kina Russell Westbrook, Peyton Watson at Christian Braun sa perimeter. Samantala, maganda rin ang naging opensa ng Thunder sa playoffs. Sila ay ika-3 sa scoring, ika-10 sa field goal percentage at ika-14 sa 3-point shooting. 4 na player ng Thunder ang regular na nakakapag-ambag ng malaking puntos sa pangunguna ni Gilgeous-Alexander na siyang itinuturing na MVP favorite. Pumapangalawa si Jalen Williams habang si Holmgren ang pumupuno sa top 3 scorers ng team. May mga playmaker ang Thunder at dapat nilang mapakinabangan ang depensang hindi matatag ng Nuggets. Si Gilgeous-Alexander ay isang matchup nightmare para sa Nuggets at may kalamangan ng Thunder sa halos lahat ng posisyon maliban kay Holmgren sa ilalim na kailangang tumapat kay Isaiah Hartenstein. Ang depensa ng Thunder ang tunay na susi sa kanilang tagumpay. Napakahusay ng depensa nila ngayong season bagaman medyo bumaba sa playoffs. Sila ay ika-7 sa scoring defense, unang-una sa field goal defense at ika-5 sa 3-point defense. Malakas ang depensa ng Thunder lalo na sa perimeter ngunit si Jokic ang pinakamalaking hamon. Sa kabila nito may momentum sila at inaasahang mananalo bukas sa home court para kunin ang lead sa serye. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?